Breaking news mga boss, kasado na po ang laban ni Jerwin Ancas kontra Rafael Rosas Ramirez na isang Meksikano. May kartada si Rafael Ramirez na 20 wins, 12 KOs, may 10 talo na. Kung titignan po natin ang kanyang huling mga laban, sunod-sunod po ang talo niya mula pa 2022. Nagkaroon siya ng isang panalo 2025, pero nagkaroon ulit ng 2 talo by knockout. Kaya tingin ko mga boss, knockout ito kay Jerwin Ancas eh. Gaganapin po ang laban nila sa 126 pounds featherweight division sa Tijuana, Mexico. Kahit ganyan ang record ng kalaban niya mga boss, balita ko malakas ito at hindi pwedeng maliitin. Kaya kailangan pa rin seryosohin ito ni Jerwin Ancas mga boss. Dahil balita ko nga malakas itong kalaban niya. Sa iba pang balita, pambansang kamao Manny Pacquiao nagpakitang gilas sa Yankee Stadium matapos ihagis ang ceremonial first pitch. Pinatunayan pa rin ni Manny Pacquiao na hindi lang siya hari ng ring, kundi may angas din sa baseball. Ibinahagi pa niya sa player ng baseball kanina na baseball ang una niyang sports bago niya pinasok ang boxing. Sabi nga niya, I might be a boxer but today I'm just a fan of the game. Dito makikita mga boss na legendary talaga si pambansang kamao. Binibigyan siya ng mga seremonyal sa mga palarong pinupunta niya. Matatandaan nga natin noong nanood siya sa Clippers sa NBA. Winelcome din agad si Manny Pacquiao. Sabi nga ni Manny Pacquiao sa kanyang interview dati pa, sabi ni Manny Pacquiao, hindi na ako politics ngayon. Kaya maraming salamat sa mga Pilipino na hindi bumoto sa akin. Dahil sa inyo, natalo ako at hindi ako naging politika. Kaya mas nakapag-focus ako sa pamilya ko at nakapag-focus din ako sa mga business ko. Dito raw naranasan ni Manny Pacquiao na naging mas masaya ang pakiramdam niya dahil mas marami na siyang oras ngayon sa kanyang pamilya. Nagpo-focus na lang siya sa mga exhibition at mga laban niya. Tulad ng dati, pamilya at boxing lang ang focus. So ganyan po kasaya ngayon si Manny Pacquiao mga boss dahil hindi na niya pinasok ang politika. Pero abangan natin sa 2028, baka maisipan na naman ni Manny Pacquiao na pasukin ang politics. Sa iba pang balita, yung 6-month suspension ni Marlon Tapales. May balita nga ito galing sa Japan mga boss. Ayon dito, kung panalo daw sana si Marlon Tapales kontra Oguni, nakaset up na sana ang posibleng laban ni Marlon Tapales kay Junto Nakatani. So bakbakan sana ito sa super bantamweight, lalo na kung aakyat na si Inoue sa featherweight division. Kapag nabakante ang lahat ng titulo, si Marlon Tapales at Junto Nakatani pala ang posibleng magkaharap sana. Pero dahil natalo nga si Tapales kay Oguni at nabigyan pa daw ng 6-month suspension ayon daw sa JBC. Pero hinanap ko sa Japan Boxing Commission, wala silang official announcement. Pero hindi naman big deal ito dahil 6 months lang. Kumbaga tama lang na pagpapahinga yung 6 months mga boss. Kaya sayang pala yung laban ni Marlon Tapales kay Oguni dahil ito pala ang ticket niya para lumaban kay Junto Nakatani. Sayang talaga, big money fight na naman sana yun para kay Marlon Tapales. Sa iba pang balita, sa edad na 45 ni Guillermo Rigondo, nagte-training siya ngayon at may laban pala siya ngayong May. Edad 45 na ito. Maganda sana magkaroon sila ng rematch ni Nonito The Flash Donaire. May kartada ito na 23 wins, 16 KOs, may 3 talo. Nakuha niya ang unang talo kay Vasily Lomachenko, pangalawa kay Janrel Casimero at pangatlo kay Vincent Astrolabio. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.